Because POV, umuwi ka na. Ipapahatid na lang kita sa isa sa mga tauhan ko. Seryosong bigkas sa akin ni Aldrin. Kagad naman ako umiling. No, wala akong balak na umuwi. Kung hindi ka komportable sa presensya ko dahil may pinagkakaabalahan ka, isipin mo na lang na wala ako sa paligid. Seryoso kong sagot sa kanya. Sobrang sikip ng dibdib ko at ang ipinapakitang pag-uugali ngayon ni Aldrin ay sobrang nasasaktan ako. Kung alam niya lang, hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na porket nagluluksa siya sa pagkawala ng dati niyang yaya. Basta niya na lang akong babaliwalain. Ngayon, Rika please, not now. Huwag ka namang sumabay oh. Pwede bang makinig ka na muna sa akin? Umuwi ka na muna. Ipapahatid kita sa tao ko at hindi mo kailangan makapagsabayan ng puyatan para bantayan ako sa lahat ng kilos ko. Muling bigkas ni Aldrin. Hindi ko napigilan ng maikuyom ang kamao ko dahil sa sinabi niya. Gusto niya yatang ubusin ng pasensya ko eh. Gusto niya talaga siguro akong pikunin para lumabas ang aking sungay. Saka bakit ba siya atat na umuwi ako? Para ba makapagbanding silang dalawa ng malanding si Ivana? Nasira ko ba ang moment nila sa bigla akong pagdating kaya gusto niya akong pauwi ng mansyon? Wala sa sariling napatingin ako sa gawin ni Ivana. Napansin ko nakatitig din siya sa gawin namin dalawa ni Aldrin. Wari ba'y pinapakiramdaman niya ang nangyari sa amin ni Aldrin ngayon? No, hindi ako uuwi. Don't worry, kasama ko si Manang Luming dito. Sasabay ako mamaya sa pag-uwi nila. Malamig ko sagot sa kanya at mabilis siyang tinalikuran. Ilang beses niya pa akong tinawag pero hindi ko na pinansin pa. Kahit hindi ako close sa mayordomang si Manang Luming, naupo ako sa tabi niya. Mabuti na lang at bakanting upuan na nasa tabi niya. Yun nga lang hindi niya marahil napansin ang pag-upo ko sa tabi niya dahil abala siya sa pakikipag-usap sa isang babae. Pigil ko tuloy ang sarili ko na maiyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong nag-iisa ako. Nandito ako sa lamay at pwede naman siguro kung umiyak, hindi ba? Pero bakit ako iiyak? Hindi naman ako close sa namatay. Wala sa sariling napatingin ako muli kay Aldrin. Napansin ko kausap niya na naman si Ivana. Sa pagkakataon na ito, napansin ko umiiyak na si Ivana kaya hindi ko na iwasang mapairap at kaagad na iniwas ang tingin sa kanila. Kung may sarili lang akong sasakyan, baka kanina pa ako nag-walk out eh. Parang gusto kong pumunta sa malayong lugar at mag-isip-isip. Nasasaktan ako sa mga nakikita ko sa paligid. Senyorita, gusto niyo po ba na kape? Gusto mo bang ikuha kita? Bahagya pa ako napaigtad nang marinig ko na nagsalita si Sarah. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya kasabay ng pag-iling. Ayos lang ako, huwag mo kong intindihin. Malungkot kong sagot sa kanya. Hinayaan ko na lang din siyang maupo sa tabi ko. Huwag mo na lang pansinin niyang si Ivana. Kerengkeng talaga yung babaeng yan. Masamak na maganda ka kumpara sa kanya, senyorita. Bigkas ni Sarah sa akin. Malungkot ako na pabuntong hininga. Yan ngang mahirap eh. Talong maganda ng malandi, mahina kong bigkas. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Sarah kaya muli ako napatitig sa kanya. Anong nakakatawa? Sarah, alam mo bang lumaki ako ng walang matawag na kaibigan? Ang pinsan ko lang na si Lucia ang nakapagpalagayan ko ng loob nitong mga nakaraang buwan. Sana maging kaibigan din kita. Mabait ka naman siguro, hindi ba? Wala sa sariling bigkas ko kay Sarah. Wala lang, gusto ko lang na may mapag-usapan kami. Sumasakit kasi ang kalooban ni imbis na nasa tabi ko ngayon si Aldrin. Ibang babae ang gusto niyang samahan. Pareho silang nagluluksa kaya silang dalawa lang ang nagkakaintindihan ng mga sandaling ito. I don't think so. Oo naman, senyorita. Pwedeng-pwedeng mo ako maging kaibigan. Nakangiting sagot ni Sarah sa akin. Akmang magsasalita pa sana ako nang maramdaman kong paghawak na kung sino sa braso ko. Napatingala ako't kaagad kong napansin ang seryosong mukha ni Aldrin. Let's go home. Seryoso niyang bigkas sa akin habang pilit niya akong pinapatayo. Napasulyap na muna ako kay Sarah bago ako nagpatianod. Wala na akong energy pa para makipagtalo kay Aldrin. Uuwi daw kami, well much better, para magkalinawan kami. Kabayang sinakyan namin ni Aldrin pag uwi ng mansyon. Tahimik kami sa buong oras ng paglalakbay at dahil mabilis ang kanyang pagpapatakbo, mabilis na rin kami nakarating ng mansyon. Diretso kaming dalawa sa aming kwarto. Halata ang galit sa mga mata ni Aldrin na muli ako napatingin sa kanya pero hindi ko na pinansin pa. Akmang papasok sana ako ng banyo para maglinis ng katawan pero natigilan din ako nang marinig ko nagsalita si Aldrin. Anong ginagawa mo, Rika? Hindi ka ba talaga nakakaintindi sa nararamdaman ng kapwa mo? Bakit kailangan pang pumunta ka doon? Tanong niya sa akin. Wala sa sariling nilingon ko siya at seryosong tinitigan sa mga mata. Anong ginagawa ka sa lugar na yon? Natural, nandun ka kaya sinundan ka. Ninis kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pag-iling. Yan ang ayaw ko sa'yo eh. Napaka-insensitive mo.
Pagdating sa mga bagay-bagay, sarili mo lang ang iniisip mo at hindi mo iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Kaganyan namang sagot sa akin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng galit sa boses niya kaya naman galit ko na rin siyang tinitigan sa mga mata. Ayaw mo sa akin dahil sa ugali ko? Insensitive ako? Fine. Kung ayaw mo sa akin, simula ngayong araw na to, wala nang pakialamanan. Tutal naman mula umpisa. Pilit lang naman ang pagsasama natin eh. Kasal-kasalan lang ang nangyari sa pagitan nating dalawa. At wala talagang magandang kahihinatnan ang pagsasamang ito. Galit kong sigaw kay Aldrin at mabilis na akong pumasok sa loob ng banyo. Pagkapasok ko sa loob, pabalibag kong sinarang pintuan kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. First heartbreak. Unang pag-iyak dahil nasaktan sa pag-ibig. Yun ang nararamdaman ko ngayon habang nandito ako sa loob ng banyo, tahimik na lumuluha. Lintik talaga eh. Hindi naman talaga ako pihikan pagdating sa lalaki. Kusa lang talaga akong umiiwas dahil ayaw ko masaktan. Hindi pa ako ready na umibig dahil gusto kong i-enjoy ang buhay ko bilang single woman. At walang ibang iniisip kundi ang sarili ko lang. Nakaplano ng lahat bago pa dumating si Aldrin sa buhay ko. Bala ko nga sana at the age of 30. Saka ako papasok sa isang relasyon para pareho na kaming matured na lalaki sa lahat ng bagay. Para wala nang puwang ang mga laro-laro at maiwasan ng heartbreaks kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Pero heto ako ngayon, nagtiwala, bumuka ka at nagpauto at ang ending tahimik na lumuluha dito sa loob ng banyo. Sabing wag muna eh. Sabing wag na munang pumasok sa lintik na pag-ibig na yan. Pero wala eh. Nagbagong disposition ko nang dumating sa buhay ko si Aldrin. Nagising na lang ako isang maga na mahal ko na pala siya. At hindi ko kaya nakikitang nakikipag-usap siya sa iba. Ang unfair niya naman kasi. Namatay lang ang dati niyang yaya. Bigla na lang nagbagong pakikitungo niya sa akin. Bakit? Dahil ba sa Ivana na yon? Dahil ba gusto niyang aluhin si Ivana? Dahil alam niyang ang babae ng labis nasaktan dahil sa pagkawala ng tiyahin niya? Paano kung mag-take advantage ang Ivana na yon at bigla na lang siyang akitin? Alam ko may gusto ang Ivana na yon kay Aldrin. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko maintindihan kung anong kinikilos ng isang babae sa harapan ng lalaking may asawa na. Rika, open the door. Kanina ka pa dyan ah. Wala ka bang balak na lumabas? Wala sa sariling kaagad ako nagpunas ng luha sa aking mga mata nang marinig kong boses ni Aldrin. Kumakatok siya sa pintuan ng banyo kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng lalong pagkainis. Rika, ano ba? Open this door kung hindi sisirain ko to. Kung masama ang loob mo, pag-usapan natin. Huwag yung nandyan ka sa loob ng banyo at wala kang balak na lumabas dyan. Narinig kong sigaw ni Aldrin mula sa labas at sinabayan pa ng pagkatok sa pintuan. Muli kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Naghilamos na rin ako bago lumabas ng banyo. Seryoso ang aking mukha at diretso ang tingin. Anong nangyari? Mahigit 1 oras ka sa loob ng banyo. Ano ba talagang problema? Mahirap bang intindihin para sa yung kalagayan ko ngayon? Bakit ka ba nagkakaganyan? Seryosong tanong niya sa akin. Matalim ko siyang tinitigan sa mga mata bago ako naglakad patungo sa sofa at naupo. Aldrin, stop it. Ikaw na rin ang nagsabi na dapat kong intindihin ang sitwasyon mo, hindi ba? Ano ba pinuputok ng butsi mo? May sinasabi ba ako? May narinig ka pa ba na kahit na anong salita mula sa akin? You can do whatever you want to do. Wala ka nang maririnig na kahit na anong salita mula sa akin at hindi na kita susundan. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko na tigilan siya, sabay iling. So, galit ka nga. Masama ang loob mo dahil hindi ako umuwi dito sa mansyon buong maghapon. Seryoso niyang sagot sa akin. Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Malamig kong sagot sa kanya at walang ganang tumayo at naglakad patungo ng walk-in closet. Ngayon niya, subukan kung gaano kasamang ugali ko. Ngayon niya, subukan kung gaano kapangit ang ugali ng isang Rica del Chavez Vito. Dito na rin ako sa loob ng walk-in closet nagpalit ng damit pantulog. Gusto ng Aldrin na to na wag siyang pakialaman, pues ibibigay ko kung ano man ang gusto niya. Siguro nga, hindi pa kami ready, pareho sa ganitong klaseng sitwasyon. May mga bagay na ayaw niyang pakialaman ko, ngayon simula nang dumating ako dito sa mansyon. Sa kanya lang di naman umiikot ang mundo ko. Sa muling paglabas ko ng walk-in closet, wala nang Aldrin kong naabutan. Sang malungkot na buntong hiningang pinakawalan ko bago naglakad patungo sa kama at nahiga. Kahit na masama ang loob ko, hinintay ko pa rin naman ang muling pagbabalik ni Aldrin. Pero wala na eh, mukhang bumalik ulit siya sa kung saan man siya nanggaling kanina. Sa isipin yon, hindi ko na napigilan pa muling pagpatak na luha sa aking mga mata. Sa nangyari sa pagitan naming dalawa ni Aldrin ngayon, isa lang ang bigla ko na-realize. Hindi na talaga pwedeng iasang kaligayahan ko sa ibang tao. Hindi pare-parehong kapalaran sa pag-aasawa. May masaya at may malungkot. Hindi porket masaya ang buhay ni Lucia sa piling ni Corton, magiging masaya na rin ako sa piling ni Aldrin.
Hindi ganun yon at kailangan kong tanggapin ang katotohanan yun bago pa ako malugmok. Bago pa lang naman kami at maswerte pa rin ako dahil maaga pa lang nakilala ko na kung ano ba talagang ugali meron si Aldrin. Hindi na ako aasa pa ng higit pa mula sa kanya dahil masasaktan lang pala ako, kagaya ngayon. Walang Aldrin ang bumalik, buong gabi't hindi din ako nakatulog. Sa pagsikat ng araw sa silangan, nagpasya na rin akong bumangon at maligo. Pinilit kong takpan ng kahit nagamit kong beauty products ang namamaga kong mga mata, dulot ng pag-iyak at puyat. Nasa paligid lang ang pinsan ko si Lucia at ayaw ko rin namang ipahalata kahit kaninong problema naming dalawa ni Aldrin. Anong sabi mo? Gusto mo bumili ng bagong kotse? Para saan? Napag-usapan niyo na bang dalawa ni Aldrin ito? Gulat na tanong sa akin ng pinsan ko si Lucia. Pagkatapos namin kumain ng agahan, talagang kumuha ko ng tiyempong makausap ko tong pinsan ko para sabihin ko anong gusto kong sabihin sa kanya. Simula ngayong araw, wala na akong balak na magpakaburo sa mansyon na ito. Kahit na wala na ako sa Metro Manila, I will enjoy my life katulad ng dati. Wala akong balak na magmukmok at umiyak dahil lang sa binaliwala ko ni Aldrin. Yes, alam mo na, hindi ako sanay na walang kotse. Saka this is my life. Hindi na kailangang ipaalam pa kay Aldrin ang tungkol sa kung anumang desisyon sa buhay ko na gusto kong gawin. Nakangiting sagot ko sa aking pinsan. Napansin kong natigilan to. Seryoso akong tinitigan sa mga mata kasabay ng pag-iling. May problema ka ba? Namamagang mga mata mo eh. Nag-away ba kayo ni Aldrin? Seryosong tanong niya sa akin. Sa tanong na yun ng pinsan ko, hindi ko na napigilan ng maluha. Yes, nakakahiyaman pero kusang tumulong luha sa aking mga mata. Napansin kong marahan na napabuntong hininga ang pinsan ko, kasabay ng muling pag-iling. Sinasabi ko na nga ba eh, may problema ka nga. Ano bang nangyayari dyan kay Aldrin? Pangalawang araw na siyang hindi natin nakakasabay sa pagkain ng agahan ah. Pwede namang magluksa pero kailangan talaga huwag umuwi. Nainis na bigkas ni Lucia. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may kumampi din sa akin. Naramdaman ko na tama din pala ako, na may basehan tong sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Kakausapin ko si Corton tungkol dito. Matutulungan ka na bumili ng kotse na gusto mo. Nakangiting sagot ni Lucia sa akin. Kagad ko naman pinunasan ng luha ko sa aking mga mata. Talaga, thank you Lucia. Kung kabisado ko lang ang lugar na to, hindi na talaga ako nag-abala pang magtanong sa'yo. Thank you pinsan. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ganyan, ngumiti ka. Hindi ako sanay na nakikita kang umiiyak no? Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon. Wala sa lahi natin ang mahina. Nakangiting wika niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa dahil sa sinabi niya. Oo nga pala, ako nagsasabi sa kanya dati na wala sa lahi namin ang mahina, kaya bakit ako iiyak ngayon? Bahala siya. Kung wala siyang time sa akin ngayon, mas lalong mawawalan din ako ng time sa kanya sa mga susunod na araw. Balak ko suyurin ng probinsyang ito kapag may kotse na ako. Pagkatapos namin mag-usap ni Lucia, tinawagan ko rin ang kakambal ko si Robbie tungkol sa desisyon kong pagbili ng bagong kotse. Nung una nagtataka siya kung bakit kailangan ko pang bumili ng bagong sasakyan gayong napansin niya daw kahapon na marami naman daw kotse sa garahe ng mansyon. Sinabi ko na lang na mas magandang may sarili akong gamit kaya ang ending. Sinabi niya sa akin na magta-transfer daw siya ng pera na pambili ng kotse ko para mapili ko daw ang design na gusto ko. Sobrang tuwa ko. Sabi ko na nga ba eh, mabait tong kakambal ko at sinusuportahan niya ako sa lahat ng gusto ko. Wala naman akong balak na bumili ng mamahaling sasakyan dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman din ako magtatagal sa probinsyang ito. Lalo na ngayon nagkakalabuan na kaming dalawa ni Aldrin. Pagkatapos naming mag-usap ni Robbie, mabilis na akong bumalik ng kwarto para maligo. Malapit na ang lunch time pero walang Aldrin ang umuwi. Gustuhin ko mang wag malungkot pero hindi talaga kaya eh. Sumasakit talaga ang kalooban ko sa tuwing iisipin na wala talaga akong halaga sa kanya. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Saktong pagkalabas ko ng banyo, narinig ko naman na may kumakatok sa pintuan ng kwarto. Dahil nakasuot naman ako ng roba, mabilis ako naglakad patungo doon para buksan ang pintuan. Perfect, nakaligo ka na pala eh. Nakausap ko na si Corton regarding sa balak mong pagbili ng sasakyan. At saktong palabas kami. Sumama ka na sa amin para idaan ka na lang namin sa isa sa 2 car showroom dito sa probinsya. Talaga? Naku, thank you pinsan. Ang galing mo talaga. Ang bilis kong naramdaman na result na pakiusap ko sa'yo kanina. Nakangiti kong sagot kay Lucia. Malakas naman tong natawa. Sira, sige na magbihis ka na. Magpapalit na rin ako ng damit para makaalis na tayo. Sa labas na lang tayo kakain ng lunch. Nakangiti niyang sagot sa akin. Tumango naman ako at pagkasara ko sa pintuan ng kwarto, mabilis na akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng damit na isusuot ko. Pinili kong damit kung saan ako komportable.
Isang fitted maong jeans at fitted shirt. Pinaresan ko yun ng isang rubber shoes. Simple lang ang pananamit kong ito ngayon pero alam ko sa sarili ko na maganda ako. Lalong lumabas ang ganda ng hubog ng katawan ko. Dahil sa suot ko ngayon, puro ba naman hapit sa katawan kong suot ko ngayon eh. Naglagay na rin ako ng makeup sa aking muka. Nagsuot na rin ako ng jewelry. Kung anong ayos ko palagi nung nasa Manila pa ako, gusto kong ibalik ngayong nasa probinsya na ako. Mas preferred kong mas lalong mahalin ang sarili ko dahil wala namang ibang gagawa noon ko hindi ako lang. Sa isiping yon, hindi ko napigilan ng muling maluha. Sabi ng iwasan ng isipin si Aldrin, ang tigas talaga ng utak ko, ang kulit. Walang magandang may dudulot ang pangalang Aldrin sa puso ko. Masasaktan lang ako, baka nga sa mga oras na to, kay Ivana na nakarehistrong puso't isipan niya. Dumaan lang ako sa buhay na lalaki yon kaya hindi dapat ako masaktan ng ganito. Nang masiguro ko ng perfect ng attire ko, dinampot kong aking handbag at lumabas na ng kwarto. Diretso kong tinahak ang way palabas ng mansyon sa pag-aakalang baka hinintay na ako nila Lucia sa labas. Si Senyorita Rica wow, ang ganda niya pala, lalo kapag nakaayos siya. Palabas na ako ng pintuan ng mansyon nang sakto namang marinig ko ang papuring iyon. Sa peripheral vision ko, kaagad ko napansin ang umpukan ng tatlong mga kasambahay sa hindi kalayuan sa akin. Mukhang nagpapalit sila ng mga kortina sa bintana. Oo nga, para talaga siyang model no? Para talaga siyang buhay na manika. Bigkas na isa pa. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapangiti. Talaga naman alam ko maganda ako walang dapat pagtalunan doon. Losyang-losyangan kasi talagang peg ko nitong mga nakaraang araw dahil sa Aldrin na yon kaya simula ngayong araw, mag-aayos na talaga ako palagi. Magpapaganda na ako kapag may kotse na ako. Wala akong balak na magstay sa boring na lugar na to. Yes, para sa akin, boring ang lugar na to. Tapos ng masasayang moment ko nakasama si Aldrin. Hindi na may babalik yon. Sinayang niyang tiwala ko kaya bahala siya. Ayaw niyang pakialaman ko siya. Pues wag niya rin akong pakialaman pa. Magkanya-kanya na kami. Gagawin ko lahat ng mga makakapagpasaya sa akin. Total naman ay may pera naman ako. May milyones ako sa account ko kahit hindi ako magtatrabaho. Hindi ako matitiis na Robby. Hindi rin ako kayang tiisin ni Daddy na regular na nagpapasok ng funds sa account ko. May mga credit cards din ako na si Daddy nagbabayad. Istrikto si Daddy Cedric pero mahal ako noon. Kahit papaano masaya akong lumabas ng mansyon. Mukhang hindi pa nakakababa ang mag-asawang Lucia at Corton kaya hihintayin ko na lang sila sa may garden. May mga upuan doon at pwede akong maupo habang nagsa-cellphone. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa garden na mapansin ko ang paghinto ng isang kabayo sa tapat ng gate. Mula doon kita kong bumaba si Aldrin mula sa kabayo. Himala, mabutit na isip ang umuwi ng gagong yon. Hindi ko maiwasang sabit at ipagpatuloy ko ng paglalakad patungo sa may garden. Naupo ako sa mga upuan at nilabas ang aking cellphone. Wala akong balak na pansinin ng Aldrin na yan. Manigas siya hanggat gusto niya. Pagkaupo ko, kaagad kong dinayal ang number na kakambal ko si Robby. Since siya ang magbibigay sa akin ng funds pambili ng kotse, magpapaalam ako sa kanya na ngayon na ako bibili. Maganda na yung alam niya para isipin ng kapatid ko na mabait ako. Yes, anong balita? Nandito ako sa meeting at hindi kita makakausap ng matagal. Kaagad na bigas ni Robby pagkasagot niya ng tawag. Hindi ko naman maiwasang mapa-ismid, lalo nang dumako mga mata ko sa naglalakad na si Aldrin palapit sa akin. Sasamahan ako nila Corton at Lucia ngayon papunta sa car showroom. Gusto ko lang mag-report sa'yo, since ikaw naman magbabayad. Direktang sagot ko sa kakambal ko, narinig ko pang mahina nitong pagpalatak. Fine, piliin mo kung anong gusto mo. Nag-transfer na ako ng pera sa account mo. At bahala ka na, mag-ingat ka dyan. Kaagad niya namang sagot, lalong lumapad ang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Well, thank you bro. Ang bait mo talaga. Nakangiti kong bigkas na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Aldrin. Natuluyan na nakalapit sa akin. Kaagad ako nag-iwas ng tingin na mapansin kong salubong ng kilay nito. Sananyasan pa ako kung sino kausap ko pero hindi ko pinansin. Okay, I love you Sisi. Bigkas na kakambal ko nagpakilig sa akin. Imagine, first time siyang nag-I love you sa akin. Sabi ko na nga ba mas lalo nagiging sweet itong kakambal ko kapag bihira lang kami makita. I love you too. Thank you and thank you. Bigkas ko't kaagad na pinatay ang tawag. Sino kausap mo? Bakit may I love you? Napakayong nalalaman. Takmang ibabalik ko na sanang phone ko sa aking bag na marinig ko seryosong boses ni Aldrin. Nang tingnan ko siya, napansin ko sa lubong ng kanyang kilay kaya kagad ko rin siyang pinagtaasan ng kilay. Mabuti naman at naisipan mong umuwi, nainis kong sagot sa kanya. Marahas naman tong napabuntong hininga. Huwag mong iligaw ang usapang ito, Rica. Sino kausap mo? Bakit may pa I love you ka pang sinasabi? Sa pagkakataon na to, galit ng tono ng kanyang boses. Padabog naman akong tumayo. Sino pa bang kausap ko? Di si Robby. Ang kakambal kong si Robby ang kausap ko.
Pagalit ko din sagot sa kanya. Natigilan to habang parang hapong-hapong naupo sa upuan sa tapat ko lang. Saan ka pupunta? Bakit nakapustura ka? Huwag mo sabihing aalis ka na hindi nagpapaalam sa akin. Pag-iiba niya sa usapan habang nakatitig sa akin. Aalis, mamamasyal dahil binigyan ako ni Robin ng milyones para pang shopping. Naiinis kong sagot sa kanyang kasabi ng pagtayo ko. Napansin ko na kasi ang paglabas nila Lucia mula sa loob ng mansyon. Mukhang aalis na kami. Shopping? Aalis ka ng bahay na hindi sinasabi sa akin? Sagot naman ni Aldrin kasabay ng paghawak niya sa braso ko. Natigilan ako sa paghakbang at seryoso ko siyang tinitigan. Hindi nagpapaalam. Uso ba yan sa ating dalawa, Aldrin? Bakit? Kapag umalis ka ba, nagpapaalam ka ba sa akin? Seryoso ko sagot sa kanya at malakas kong tinabig ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ko. Nang bitawan niya ako, mabilis ko na siyang nilayasan at lumapit na ako kina Corton at Lucia na mukhang hindi naman nila napapansin ang saglit na pagtatalo naming dalawa ni Aldrin.